Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa awa, ipinahinto muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang panguhuli sa mga e-bike, e-trike at iba pang light vehicle sa mga highway sa Metro Manila. Masyado raw mabigat ang multa kaya tigil muna ang paniningil niyan, pati paniniket at pag-i-impound ng mga e-vehicle. Pero pansamantala lang ang suspensyon sa ban para lang mapaalalahanan ang mga driver at rider. Ang tugon ng MMDA sa pagtutok ni Oscar Oida. Literal na nakipaghilaan ng kanyang e-trike ang lalaking ito sa mga tauhan ng MMDA kalagitnaan ng isinasagawang operasyon sa May Quirino Avenue kaninang umaga. Pagpapatupad ito sa ban sa mga e-trike sa mga national road sa gitna ng usapin sa kanilang kaligtasan. Pero paliwanag ng lalaki, ipagagawa lang daw sana niya ang kanyang e-trike. Kung alam niyo lang ba, tinulak ko yun kasi hindi umaandar yung ganitong gulong. Tinagilid pag ganyan pa ang pagtutulak ko para lang makarating dito. Tapos ganyan lang ang gagawin ninyo. Hindi nyo alam, may diferensya nga yung e-bike ko. Asan ang justice dyan? Nasaan ang katarungan? As a dealer, kailangan po nila bigyan ng tamang serbisyo rin ang kanilang mga customers when it comes to servicing their units. Since ang location po nila nandun po sa pinagbabawal na kalsada, baka maaari po na mag-coordinate sila at mabigyan po sila, let's say, kung paano pong pwedeng dalhin or ma-pick up po through a, let's say, a service ng mga dealerships na ito. Bukod sa Quirino Avenue, sinuyod din ng mga enforcer ang kahabaan ng Taft at Macapagal Avenue. Karamihan naman nahuli dito, pangpasada. Tanggap naman ng iba pang nahuli na bawal nga silang bumiyahe sa lugar. Pero sana daw. Sana po, mapagbigyan naman po kami. Kasi yan lang po talaga ang pagkakakitaan namin. Hulihin po kami. Ano yung pangkakabuhay namin sa mga anak po namin. Kanina, naglabas ng kautusan si Pangulong Bongbong Marcos para bigyan ng palugit ang mga e-trikes at e-bikes. Bawal pa rin sila sa mga pangunahing lansangan. Ang pansamantalang ipinatitigil lang ng Pangulo ang paninikit, pagpapamulta at pag-impound sa mga sakyan sa loob ng 1 buwan. Nakakaawa naman talaga. Dapat bigyan naman natin sila ng pagkakataon para alam nila kung ano ba yung bagong rules, paano sila mag-adjust. At saka 2005 na rin, laking multa niyan. Napakabigat na para sa kanila. So bigyan natin silang 1 buwan para alam nila kung ano ba yung dapat nilang gawin. Sabi pa ng Pangulo, kung paparahin man daw ang mga e-trikes at e-bikes, ito ay para paalalahanan lamang sila at ituro kung saan maaring dumaan. Paalala ng MMDA, ang pagbabawal sa mga e-trikes at e-bikes ay bilang pagsasaalang-alang din sa kaligtasan ng mga motorista. Ang mga e-trikes, ang mga e-bikes or mga pedicabs po, yung build structure nila ay hindi naman po meant na makipagsabayan sa mga 4-wheel vehicles, sa mga SUVs or even mga buses po natin. So ang gusto natin iparating sa publiko na gumagamit ng itong mga alternatibong transportasyon is we are concerned of their safety also. Dahil hindi naman po maaari na we sacrifice yung road safety ng ating mga motorista just for the convenience. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Kahit isinilid sa tambucho, bistado pa rin ang mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu na tinangkang ipuslit sa NAIA. Yung taong kukuha sana, arestado. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ginamitan pa ng grinder at sinilsil ang mga tambutsong ito at nang mabuksan, tumambad sa mga otoridad ang kilo-kilong shabu. Yung muffler is meron lang siyang plastic para hindi lang siguro magasgasan yung metal. Balin doon lang nakabalot yung shabu. Na-intercept ang nasabing kontrabando sa isang cargo terminal sa NAIA Complex. Sa investigasyon ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, galing Zimbabwe ang nasabing parcel at idineklarang machinery muffler. Positibong shabu ang nakita sa loob ng 4 na malalaking muffler base sa field test na ginawa ng PIDEA. Umabot ito sa mahigit 32 kilo at nagkakahalaga ng 200.18 million pesos. Meron siyang strategy na pagpapadala ng shabu, ma'am. Even nilalagay na nila sa machinery. Agad inaresto ang 28 anyos na kukuha sana ng nasabing parcel kagabi. Wala pang tugon ang suspect sa nasabing aligasyon.
Hindi na bago ang mga nai-intercept na kontrabando. Meron na rin mga naaresto pero sa kabila nito, meron pa rin mga nagtatangka sa ganitong gawain. Hindi sila nadadala pero hindi nga kami titigil, ma'am. Sa tingin ng PNP-ABSI Group, posibleng isang malaking grupo ang nasa likod nito. Kasi sobrang laki po niya. Worth 200 million, ma'am. Patuloy na inaalam ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group kung saan dadalhin ang droga at kung may kasabwat ang claimant na sinampahan na ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Wala ring takas ang dalawang Chinong nagtago sa Pilipinas dahil wanted sa kanilang bansa. Ang isa sa kanila dati nang naaresto sa Pogo Scam Hub pero tumakas para hindi mapadeport. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa'yo? Kanino to, ma'am? Makalipas ang ilang buwan, naaresto sa Mandaue, Cebu ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang nagtatagong Chinese national na ito. Naaresto na siya sa ni-raid na Pogo Scam Hub sa Las Piñas noong July 2023 at kinasuhan ng working without a permit or being improperly documented. Pero nakatakas at nagsibu para makaiwas sa deportation. Reportedly, mga victims din sa China. Kaya gusto din nilang maibalik sa China ito upang doon nila maumpisahan ang investigasyon. Pahirapan ang paghuli sa Chinese na nagpalipat-lipat ng tirahan. Napaka-importante na ma-deport kasi ang ginagawa nila pag na-release sila ay nagsiset up din sila ng mga kanya-kanilang office. Tuloy-tuloy pa din yung pang-scam nila. Sa hiwalay na operasyon, arestado ang isang Chinese national na wanted sa China dahil sa kasong credit card fraud. During our surveillance, na pag-alaman natin na nag-set up siya ng business sa Mindoro. Nag-set up tayo ng tracker teams, nasundan namin siya na sa Mindoro na nga naglalagi. Bineberipika na lang kung may local case ang mga inarestong dayuhan bago tuluyang mapabalik ng China para maharap ang kanilang mga kaso. Wala pang pahayag ang mga inaresto na nakakulong ngayon sa BI Detention Facility sa Bicutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagbabala ang isang grupo sa pwedeng idulot ng isang missile system ng Amerika na nasa Northern Luzon para sa military exercise. Ang lokasyon ng pagsasanay tama para sa isang eksperto dahil flashpoint umano ito o lugar kung pwedeng magkagulo. Nagkatutok si Joseph Moro. Nasa isang hindi binanggit na lugar sa Northern Luzon ngayon ang isang Mid-Range Capability Missile System o MRC system ng Amerika. Ito ang unang beses na nagdala ng ganito roon bilang bahagi ng Salaknib 24 o military exercise ng Amerika at Pilipinas. At gamit ito pwede magpakawala ng Standard Missile 6 at mga Tomahawk Land Attack Missile. Sa balikitan exercises naman kasunod nito ay meron sa unang pagkakataon na SM-6 missile system na kayang umabot ng hanggang 300 nautical miles o lampas 500 kilometers. Ang distansyang yan mas malayo pa sa distansya sa pagitan ng pinakahilagang dulo ng Luzon Island at pinakatimog na dulo ng Taiwan na nagkataong may iringan ngayon sa China. Sabi ng isang grupo sa pagpayag sa mga missile launchers ng Amerika sa Pilipinas ay ipinapakita ng gobyerno ang intensyon laban sa China. Binibigyan daw nito ng pagkakataon ng Amerika na atakihin ang China mula sa Pilipinas. Pinapalala raw nito ang sigalot at inilalagay ang buhay ng mga Pilipino sa panganib kung magkagera dahil ang mga missile launcher ang una-umunong tatargetin ng China. Nanawagan ng grupo na tanggalin sa Pilipinas ang mga puwersa at armas ng Amerika. Pero sabi ng executive agent ng Balikatan 2024 na si Colonel Mike Lohico, we will not be firing the SM-6. We are testing the feasibility of bringing this weapon system by air and offloading it into a secure and established space. Pero sabi rin ni Lohico dahil sa lapit ng Taiwan kung kaya nasa Hilagang Luzon ang karamihan sa mga military exercises ng Amerika at Pilipinas. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. Gayunman, hindi raw nakatuon sa China ang balikat ang inaasahang dadaluhan
ng 11,000 sundalong Amerikano at 5,000 sundalong Pinoy. With or without China, let's say for example in a parallel universe, China did not exist, we would still be doing these exercises. Para sa isang maritime expert, mabuti ngang nasa Hilagang Luzon ang mga military exercises dahil nandito ang dalawang maituturing na flashpoint o pwedeng pagsimulan ng sigalot, ang Taiwan at ang West Philippine Sea. Given the current geopolitical environment, okay, and concerns over China's increasing aggressiveness, it's all right, I think, to prepare for it. Mensahe rin daw ito sa rehiyon, bagaman hindi naman nakikisali ang ibang Southeast Asian na bansa sa issue. It shows that, in case of any contingency, then there is that capability to respond to it. And I think that gives at least some assurance, that anyone attempting to destabilize the region will not have an easy time. Correct. There's the deterrence factor as well. Sabi ng China, kapag nagdadala ng mga bansa mula sa labas ng rehiyon sa South China Sea para magpakita ng lakas at mangudyok, maaaring lumala ang tensyon. Hinimok nito ang Pilipinas na tumigil na sa maritime provocations at ang ibang bansa sa labas ng rehiyon na mangudyok ng gulo. Sabi naman ng DFA, ang labis na pagkamkam ng China sa dagat at agresibong mga hakbang tulad ng militarisasyon sa mga reklamasyon nito ang nakakapagpataas ng tensyon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iniimbestigahan na ngayon ang yateng posibleng ginamit para ipuslit sa Batangas yung mahigit 1 toneladang shabu nitong Lunes. Nakatutok si June Veneracion. Nakahold ngayon ang yate na ito sa Batangas. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na posibleng ginamit ito para maipasok sa dalampasigan ng probinsya ang nasa mahigit 1 toneladang shabu na nasabat sa isang checkpoint noong Lunes. Mayroong nahuli pong na yate. And that yate is iniimbestigahan po ng ating Coast Guard. Asan po silang lumayag, asan sila pumunta. Bukod sa naharang na van na puno ng sako-sakong shabu, may ibang sasakyan pa raw na tinutunton ang PNP. Sabi ng DILG, posibleng mga kasabwat daw ng nahuling driver ng van ang sakay ng mga ito. Marami pa po tayong hinahabol, marami pa tayong tinutugis sa ngayon, at ito'y talagang masinsin na pinagtatrabahuan po natin. Sa investigasyon ng Philippine National Police sa nahuling driver ng van na puno ng shabu, napag-alaman na meron pala itong military background. 1997 daw nang pumasok siya sa US military. He left the US Army noong 2005 and came back dito sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo po siya ng isang fitness center somewhere dito po sa Metro Manila. Sa pagsusuri ng PIDEA, mataas daw ang quality ng nakumpiskang shabu. Ang shabu, lagyan mo ng pink na reagent. Ang bilis-bilis. Dati hindi yan ganun kabilis yung pagkablo niya. Dahan-dahan yun. This time, masyadong mabilis. Indicator yon na mataas yung purity. Sa unang estimate, humigit kumulang 2 tonelada ng shabu ang nakumpiska. Nang mag-inventaryo, nalaman na mahigit 1.4 tons pala. Sabi ng mga opisyal na humarap sa media, huwag daw sana itong haluan ng pagdududa dahil dumaan lahat sa tamang proseso. We observe the rule of law. Hindi maganda na parang may pagdududa. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Pati mga senador gusto nang paimbestigahan ang umunoy pagdami ng Chinese students sa Cagayan na isa sa mga bagong EDCA site ng Amerika. Samantala, kung mapapatunayan namang totoo ang umunoy pagputol ng China sa mga payaw sa dagat sa Zambales, sabi po ng isang senador, maituturing itong pagnanakaw. Nakatutok si Mav Gonzalez. Target lagyan ng tracker ang bagong lagay na payaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bahagi ng West Philippine Sea sa bandang Subic, Zambales. May mga ganitong pang-akit ng isda kasi na inilagay noon sa labas ng Baho de Masinloc na pinutol umano ng mga Chinese ayon sa mga Pilipinong mangingisda. Kung totoo, theft o pagnanakaw umano yan ayon sa Senate Committee on Maritime and Admiralty Zones, kaya pwedeng basihan ng panibagong diplomatic protest. Dapat isoli nila yun, di atin yun. But it has to be validated. We can file a case against an international body relative to a
quote-unquote theft. Ikinaaalarma rin ni Senador Francis Tolentino ang alegasyong dumami ang Chinese students sa Cagayan na gusto sana niyang imbestigahan ng Commission on Higher Education at ng Bureau of Immigration. No offense to Cagayan and to Tuguegarao, but there are other centers of learning. Investigate if this is really true, cancel the student visa and deport the students right away kung totoo yan. Prevent actions that would probably affect our national security. Bukod sa malapit sa Taiwan na may tumitinding iringan sa China, isa ang Cagayan sa mga may bagong EDCA site ng Amerika. Kabilang sa gustong ipaalam ng komite, kung yung influx, yung spike ng enrollment ay after declaration ng EDCA site. So kung totoo yun, talaga nakaka-alarma. So tingnan din natin yung ibang EDCA sites kung merong ganong sitwasyon. Tanong ni Senador Risa Hontiveros, bagong pastillas scam ba ito o bagong paraan ng pagpapapasok sa mga Chinese? Maghahain daw siya ng resolusyon para imbestigahan ito ng Senado. Gusto namang ipasama ni Senador Win Gatchalian sa investigasyon ang alegasyon ng isang propesor na aabot sa 2 milyong piso ang ibinabayad ng foreign students para makakuha ng diploma sa Cagayan. Tutol si Gatchalian sa mga prosesong nagpaparami umano ng diploma mill. Payo naman ni Senate Higher Education Committee Chair Cheese Escudero sa nag-akusa maghain ng reklamo sa CHED. Reaksyon naman ng Chinese Embassy, matagal nang may palitan ang mga Pilipino-Chinese kaya raw lumago ang mga educational exchanges ng dalawang bansa. Wala raw basihan ang mga akusasyon at malisyosong galaw umano para paigtingin ang pagdududa at galit sa China. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Non-stop lalo ang kasiyahan at katatawanan sa TikTok Clock dahil sa bago nilang host. And it's none other than Herlene Budol. Kaabang-abang din ang funny and sweet moments ni Herlene at Empoy Marquez sa GMA Prime Action series na Black Rider. Makichika kay Nelson Canlas. You have 1 minute and 30 seconds. TikTok Clock! Happy time! It's time for TikTok Clock to introduce a new host. At ang bago nating makakasama bago ang pananghalian, si kapuso comedian Herlene Budol. Unexpected daw mula sa pag-guest sa show, isa na siya sa mga host. Kaya nanumbalik ang kanyang memories noong nagsisimula pa lang siyang mag-host. Kala ko nung una trial lang ho pero ngayon tuloy-tuloy na daw po to. First love ko po to. At hindi ko rin po kasi talaga in-expect dati na magiging host ako. Ngayon parang nagpa-flashback po ba sa akin yung mga bagay-bagay noon. Over the moon din si Herlene dahil makakasama niya sa show ang kanyang mga idol. Andiyan si Mama Donita. Hanggang ngayon ginagabayan niya pa rin po ako. Siyempre idol ko po si Mama Pokwang sa comedian. Tapos sila Kuya Kim, araw-araw po parang may Google po akong dala-dala. Walking Google ko po yan si Kuya Kim pag may hindi po ako alam. Bukod sa mapapanood na ng mas madalas bago magtanghali sa TikTok Clock, busy din si Herlene sa kanyang pagganap bilang si Pretty sa Black Rider. Abangan daw kung saan papunta ang funny and sweet na pagganap nila ni ace comedian Empoy Marquez sa GMA Prime Action series. Abangan nyo po si Oka at si Pretty, Capri in short, kung makakapag na ba sila, in laban, oo, kung anong magiging susunod ng mga kabanatag. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings!